Yan o, ito na siya dito. Yung ano, ating Davao City Coastal Road Segment B, Rojas Segment road widening, no? So ito yung entrance sa papuntang Rotunda. So keep going pa rin dito yung ano, yung construction nila. Under construction. Kita nyo naman may mga heavy equipment, patuloy yung pag. So this time nga lang, at this very moment wala tayong makikita ng ano, mga heavy equipment na gumagalaw. So baka merienda time muna sila, no? 4, 4 ng hapon. May mga pile, girder, kung ano man tawag dyan, poste, no? So mga gagamitin nila yan dito. Marami silang mga ginagawa. Itong box culvert yan, installed na siya. Abang-abang lang tayo dito na matapos to dito. I mean ano, abang-abangan natin yung ano sa may tulay sa Bocana River. Once matapos yung Bocana Bridge na yun, dire-diretso na to dito. Napaka-smooth na nandaloy ng ano natin. Biyahe from Bagua Playa all the way to Santa Ana segment or segment 3. Nasa ano yun? Lampas 10 kilometers distance, di ba? Isipin mo yun, mapapadali mo na lang yung biyahe mo in 6 yung 2 oras, 3 oras na makikipagkitan ka sa traffic within CP Garcia, Quimpo Boulevard, MacArthur Highway, Quimpo Boulevard, ay dito ka nadadaan sa Coastal Road. Ang bilis lang. So may mga nagsasabi naman dito na right of way daw, pero hindi naman right of way ang ano dito, no? Parang nagiging reason. I mean sa ano pala yun? Shout out kay sa'yo sir ha. Yung sinabi mo na right of way, akala ko dito yun. So sana pala yun, sa MRT7 Manila. May mga bahay pa dito na hindi pa siya na-demolish. So yan ayan ano, sabi nila according sa mga taga dito na nakakausap ko, kwentuhan, ano nga daw, parang mahina nga daw yung parang negotiation, mahina daw yung follow up ng DPWH. Pero daw lang naman tayo doon, hindi naman natin alam pa talaga, no? Hindi, wala pa tayo nakakausap na taga DPWH tungkol sa yung ganong usapin, no? About negotiation or follow-ups. Kung mahina bang talaga, kung wala ba silang ginagawa, no? So meron naman siguro. Yung structural para ano na, no, tapos na siya, bayad na dito ang mga bahay, tapos na siya. Yung ano na lang, yung lote na lang, or yung ano, yung lot area, or yung ano, yung lote, gano'n, no? So sa mga hindi nakakaalam, just in case meron, just in case na may ilan dyan na hindi pa nakakaalam tungkol sa kalakaran, no, sa mga ganitong projects, yung mga demolitions, no, giving way para sa gagawing government projects, national man o lokal. So ang ginagawa ho sa mga bahay, dalawa, binabayaran ho yun sila. So dalawa ang binabayaran, yung structural and yung lote, land area or land size or lote, yung sukat, no, ng lote nila. So for example, magkano ba sa Davao City ngayon? Although wala akong ano, figure na masasabi. Sabihin na lang, example, meron tayong ano, 20,000 per square meter sa Davao City. So kasi downtown area to dito, no. So ganun lang. Kung meron kang 100 square meter dito na bahay, so medyo malaki-laki din yun, no. Milyon ba? Bobo sa math, so pasensyahan nyo na. So pangalawa naman ay yung ano, structure. Yung ano ba, yung gawa sa, kung materials niyo is gawa ba siya sa tawag na ito, light materials, or gawa ba siya sa mga concreted, di ba? Depende yan. So from the word structure, no, so kung magkano yung nagastos mo, mas mahal ang gawa sa bahay mo, gawa yung mga materials, no, mga mahal, high end, so mahal din ang babayaran. So structural and land size or per square meter. Galing lang. So basahin pala natin to ditong ano, mga nakalagay na description. Meron tayong nakita. So nawala yung ano, no, yung nakita natin dito ng ano, parang bulletin board para sa project. 'Di ba? Yan na yung ano natin dito. Construction site. Yan na to, yung road widening, no. So 4 lanes lang to dito. Malaki na rin yan, 4 lanes. Tapos sa gilid naman ay lagyan ng ano, walkway or para sa ano, sa mga tao, no, para siyempre maglalakad, no, pathway or tawag nito para sa mga pedestrians. Cyclist pwede na rin, no. Meron na bang ano, meron ba siyang bicycle lane?
Sino na nakita sa ano sa proposal dito? May nakalagay ba na ano na bicycle lane, no? So sana meron para mas maganda. Parang sa ano ba sa Times Beach. Merong bicycle lanes, merong ano para sa mga jogging, cycling. So, maganda siya. Very good pag ganun. Ito yung hinukay kahapon. Dito tayo kahapon nun eh. Ito yung hinukay nila. Okay, so ano siya no? Ready na siya para sa gagawing ano installation of box culvert. So napakalaking ano no, anong sukat kaya nito? Parang kwarto na rin no, ang laki. Pwede siyang gawing underground no. So ano yan, pangmalakasang box culvert talaga siya para sa inaasahang malakas na buhos ng tubig ulan galing sa kabundukan, kalangitan. So at least pagdating dito malaki ang kanyang passage no. Hindi magkakaroon ng bottleneck dito sa area. Kasi yan yung nagiging rason, di ba? Bakit nagkaroon ng ano overflow. Kasi nga hindi kinaya yung napakalakas ng daloy ng tubig galing sa highlands area down to coastal area, di ba? Ganun naman talaga ang ano no, set up sa lugar sa buong mundo. Talagang lowland talaga. I mean pinaka downtown area ng isang city, eh may kita ho talaga siya sa coastal, sa sea level talaga siya. Ang iba nga below sea level, for example Metro Manila. Kaya nga itong bandang ano Parañaque, Pasay and Manila Bay ay reclaimed ba kasi nga below sea level. So dito sa Davao hindi naman tayo dito below sea level. Talagang kapag level lang talaga sa dagat, kaya pag may mga tendencies, may mga instances na sobrang lakas ng ulan, sasabayan pa ng high tide, kaya yun, baha talaga, overflow. So itong area nga to na to dito, sabi nga ng mga mas nauna pang pinanganak sa atin no, na-experience or na-witness yung era ng 1950, 60, 70. So itong area na to dito talagang kapag high tide inaabot to ng tubig. Kasi coastal area naman talaga to dito, 'di ba? Yan oh. Actually yung may mga sasakyan diyan, yung rotonda no. So sa area na yan, yung rotonda na yan, hindi naman yan bahayan talaga dapat dati. Talagang tubig dagat yan. So ito talaga yung pinaka shoreline no, itong kinatatayuan ho natin. Pero syempre over time yun na nga nagiging parang center of economic development itong Davao City sa buong rehiyon ng Mindanao, or sabihin natin ano na lang, region Southern Mindanao no. So naging naging center of economic development ang Davao City, kaya yun, daming mga taong pumupunta ng Davao City dito, naghahanap ng mas maraming opportunity no. So ganoon naman talaga kapag sentro. So diyan talaga maraming trabaho available no, lahat ng pangangailangan, hospital, eskwelahan, factory, basta. So Davao City is the center of economic development sa Southern Mindanao. Kaya mga tao taga ibang probinsya, taga ibang rehiyon na pumupunta dito at nakikipagsapalaran. So iba yung iba'y pinalad, nakahanap ng trabaho, so wala nang matirahan. So siyempre mahal, di ba? Kapag commercial area. So dito sila yung adjust no. Adjust sila papuntang dagat. Kaya napapansin nyo, 'di ba, na patagal yung mga coastal area sa Pilipinas, hindi lang Davao City ha. So mostly, at hindi ko rin naman sinabing lahat ng mga metro cities sa Pilipinas tinitirhan or hinahayaan ng local government na may maninirahan within the coastal area. Ang worst is talagang sa ibabaw na talaga ng tubig no, nasa dagat na talaga. So, 'di ba, napapansin natin for example itong Arcastillo, Jerome, Agdao for example, yung mga South Bay area na yan. Naalala ko dati, syempre nung kabataan ko pa, like ako yung may namamasyal, gala nga talaga, 'di ba? Mga galang pa ako yung napapadpad minsan talaga lagi diyan sa may Agdao area na yan, Arcastillo, mga Jerome. So yung dati may mga beach resort pa diyan, may mga may mga hunasan, ano ba tawag diyan sa Tagalog, hunasan no? Mayroon pang shorelines, seashores na pwede ka pang maligo sa dagat. Pero ngayon hindi mo na gawa nung wala na, puro na bahay, di ba?
So hindi mo na mahanap yung seashores kasi yun na nga, puro na bahayan, puro na siya residential area, mga sahaya type So parang ginaya na ng mga ano, no, parang ginaya ang Badjao style, di ba? Ang Badjao kasi sahaya type yung mga bahay ho talaga nila, yung nakalutang, nakatungtong, nakapatong lagi sa tubig dagat Ayun lang, no. So tapos na tayo dito sa ano, sa Davao City Coastal Road, Pasilip. Dated today November 28, hapon. So tuloy pa rin ang paggawa sa lugar. Tuloy pa rin yung yung hindi man siya ganun ka as in mabilis, no. Ganun ka active, pero may mga equipment dito na gumagalaw. Kumbaga parang ano na sila to, chill lang sila dito. Unlike dun sa isang talaga project dun sa may Bocana River. So sila yung talagang naghahabol ng oras kasi sa kanila nga nakasalalay yung buong coastal road. Ano masasabi nyo? Okay ba yung aking mga interpretations, perceptions? So let me know in the comment box. Tingnan natin kung anong pwede natin i-update. Nga pala, ngayon ang ating opening, grand opening ng ating Christmas lights and city lights sa may City Hall, San Pedro Square, Davao City.